Ayan, hello. No, dapat magla-live po ako ngayon regarding sa Holy Trinity. Susubukan ko kung kaya ko ba siyang i-deliver kasi marami po talagang nagre-request ng Santissima Trinidad. Ano ba yung kabuuang turo at ano ba yung stand ng simbahan dyan? Actually, habang inaaral ko siya, nakakatakot at nakakakaba kasi napaka-sensitive ng Holy Trinity. Actually, sa mga CFD, hindi po basta-basta inilalatag ang Trinidad. At sinisikap at sinusubukan kong arukin sa pinakamababang paraan yung stand ng Catholic Church pagdating sa Trinity. Kaya, sa susunod na live ko, yan po ang ating magiging topic. No? Bakit walang Trinity sa Bible? No, yung sinasabi nila, saan makikita sa Biblia yung Santissima Trinidad. Yes po. Apa, susunod po ako. Wait lang po. Bakit walang Trinity na mababasa sa Bible? Itatakil natin yan. Bakit meron tayong doktrina ng Trinity? Sino yung mga anti-Trinitarian na anti-Christ? Kailan nagsimula ang katuruan ng Trinidad? Lahat po yan ilalatag natin. Kasi sa panahon na para, paano ko ba sasabihin? Bilang isang Katoliko, panahon na para i-expose yung aral ng Trinity. Kasi sa totoo lang, ako bilang isang Katoliko, naduduwag din ako sa turo na yan. Kasi nga, mahiwaga ang Trinity. Napakahiwaga niya. Hindi siya ganon kadaling maintindihan. Kaya ang tagal ko pong walang live. Ang tagal ko pong walang live kasi talagang pinilit ko na magdasal sa Diyos na Lord, gusto kong itong maintindihan. Gusto ko itong malaman ano ba yung Trinity sa stand ng simbahan. Kasi marami pong naglalatag ng Trinity ng mga Catholic defender pero hindi pa rin maintindihan ng ibang Katoliko. At isa sa doctrines ng Catholic Church which is the Trinity, yan yung ginagamit nila para makakuha ng Katoliko at hindi ako papayag doon. Kaya talagang kinakabahan ako, susugal ako sa aral at turo ng Santissima Trinidad. Marami pong mga stand ang Protestant na ginigiba yung doktrina natin pagdating sa Trinity at sinisipi ko yun lahat. No? At eto nung ako ay nasa Radyo Veritas, eto yung binabasa ko yung libro ni Tito Marco Evangelista. No, para talagang safe. Kasi marami siyang pwedeng ipasok na tanong na hindi lahat kaya nating sagutin. Kaya nga misteryo Mystery ang Trinity. Marami kang pwedeng itanong na hindi mo na alam kung paano mo maipapaliwanag. Kaya ang ginagawa ko po ngayon, itong aklat ni Tito Marco Evangelista, isa sa anchor ng Radyo Veritas. Ito po yung binabasa ko ngayon kahit na malalim siya, napakalalim ng Trinity. Kaya susugal po talaga ako dito, no, kahit nakakakaba siya. Sa lahat ng inaral ko, dito ako sa Santissima Trinidad kinakabahan. Madali lang kasi dati, 'di ba? Madali lang dumefend pagdating sa rebulto. Madali lang ng tayong dumepensa pagdating sa pare. Kasi talagang na-expose na yung mga doktrinang yan. Yung binyag sa sanggol, na-expose na yan ng iba't ibang defender ng Katoliko. So madali na lang natin siyang naiintindihan, madali na lang tayo kung paano tayo sasalag. Pero yung Trinity, mahirap. Susunod ako, wait lang, may kausap lang. Pero yung Trinity, yan yung mahirap. Napakahirap niya at gusto ko na maraming Katoliko ang maglatag ng Trinity. Gusto ko marami pong Katoliko ang magturo ng Santissima Trinity. Susunod ako, may kausap lang. Wait lang. Maraming mga Catholic ang gusto ko talaga na ilatag to, no? At lakas loob ako na natitindig, no, sa live presentations ko. At ang live presentations ko sa Trinity ay gagawin ko dun sa page ni Kuya Jando. No, dun ako maglalatag ng turo ng Santissima Trinidad. Kaya sa mga Catholic faith defender dito, sa mga lumalaban sa mga protestante, lumalaban sa mga sulpot, lumalaban sa mga heretical teachings, sana po makapag-live din kayo patungkol sa Holy Trinity. Kasi ito yung pangunahin
na binabasag, hindi lang ng isang sekta, kundi lahat. Tayo lang naman kasi ang naniniwala na Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos. Hindi ko lang alam sa iba kung naniniwala rin sila sa doktrina ng Trinity, pero usually sa Protestant, anti-Trinitarian yan. Marami tayong magigiba na na Protestant doctrines kapag nailatag natin to ng maliwanag, kasi ang hirap-hirap niyang intindihin. Kasi doon nahihirapan yung mga Katoliko. At hindi ko talaga siya dapat aaralin kasi parang hindi ko siya kaya. Masyado siyang mabigat para sa akin. Hindi naman ako kasing talino gaya ng ibang mga defensor. Kaya lang, sa sobrang dami ng mga Katoliko na nagre-request sa akin na Sanrio, aralin mo yung Trinity, na puwersa po ako. No, kaya sa ibang Katoliko na mas malalim ang inaral pagdating sa Trinity, sana po ma-live nyo yan para ma-expose kung ano ba ang stand ng Catholic Church pagdating sa Trinity. Kasi marami nang naliligaw, marami nang naaakay. Ang kine-question nila, paano naging Diyos nyo yung Holy Spirit? 'Di ba? Bakit naging Diyos 'yan? Yung kay Christ naman common na 'yon sa INC, hindi tao, hindi Diyos. Doon naman sa God the Father, alam naman nating lahat na Diyos 'yon kasi nasa Old Testament. Pero yung cycle kung paano sila naging iisa, yun yung dapat natin mabigyan diin, at yun yung pinag-aaralan ko na kung paano ko maipapaliwanag na sila ay iisa. Kasi kapag sinabing God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tatlong God yung una di ba? Tatlong God yung una nating naririnig. So, yung iba, napapaisip na Katoliko na God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tatlo ang Diyos. Di ba? So, kailangan yung salitang God, paano siya naging iisa? Paano naging iisa tong God na to na binubuo ng tatlong persona? Diyan nahihirapan ang mga Katoliko. At diyan talaga ako nahihirapan na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Meron tatlong persona. Pero paano ko siya mabibigyan diin na yan ay iisa lang? Doon nalilito o nagkakaroon ng confusions ang mga Katoliko na gusto ko sana sa lahat ng mga defender dito na makakanood sa akin. Sana ma-live natin to, mag-live din kayo para ma-share ko rito sa Facebook ko para hindi maguluhan yung mga Katoliko, kasi yan din sa ngayon, yan yung binabanat sa kanila. Yung Holy Trinity na yan. At gusto kong maintindihan nila yon para just in case maka-encounter sila ng anti-Trinitarian, alam nila kung paano sila sasalag. Naaawa ako kasi nakikita ko yung ibang Katoliko hindi na makasagot. Hindi naman din ako makapag-react kasi hindi ko talaga siya inaaral. Sinasadya kong hindi siya aralin. Kahit na maraming pagkakataon na parang gusto ko siyang aralin, parang may pumipigil sa akin na Sanrio, huwag mong aralin yan, masyado yung mahirap. Napanghihinaan din ako ng loob. Siguro, yan, yung Trinity na yan, ang isa sa kinakatakutan ko na doktrina ng simbahan. Kasi marami diyang napaka-sensitive niya talaga. Yung Trinity na yan. Kaya nga, pag may mga Catholic na naglalatag ng Trinity, pumapalakpak talaga ako kasi mahirap yan eh. Ang dami diyang mga technical na tanong, marami diyang mga tanong na masyadong sensitibong sagutin, na baka isang pagkakamali mo lang, maging heretiko ka. Alam nyo naman po sa ating simbahan, kahit sabihin nyo na kapag nagkamali ka ng isang salita, sisitahin ka na ng maraming Katoliko. Yun yung mahirap kasi sa pagiging defender. Yun yung mahirap kapag ikaw ay naglalatag ng katuruan ng simbahan. Isang salita na pagkakamali mo lang, ang yari ka sa mga Katoliko. Kaya talagang maingat, dapat sobrang ingat ka kasi sisisihin ka nila. Na ikaw mali pinagtuturo mo, ganito, ganyan. Kaya, lalo na kung Trinity yung topic, kinakabahan ako dyan. Kabadong-kabado ako. Pero, ganun pa man, sisikapin ko po na ipaintindi din sa inyo. Siyempre, maintindihan ko muna. Sisikapin ko po munang maintindihan ng mas malinaw at may diin yung pagiging iisa nila. Kasi 'di ba, sa ibang Katoliko siguro naguguluhan.
tatlo sila, tapos naging iisa, pero tatlo. 'Di ba? Parang tatlo ginawa nating isa. So parang naguguluhan sila na tatlo yung binanggit na Diyos tapos isa lang, iisa lang. Nahihirapan silang makuha yung logic, hindi nila magets na paano nangyari yung Sanrio, tatlo? Tapos naging iisa? Tatlo nga yung binabanggit doon. Ayun yung pilit kong inaabot kung paano ko siya ipapaliwanag sa mas mababaw na paraan. Kasi usually, sa ibang mga Katoliko, kapag nagtuturo o naglalatag patungkol sa Trinitarian doctrines, sa sobrang lalim, hindi na nila maintindihan. Yun din yung sinasabi nila sa akin na, Sanrio, bakit ganun? Sabi ko, bakit? Hindi, Tagalog yung tinuturo. Tagalog naman yung tinuturo, pero bakit hindi ko siya maintindihan? Kasi nga po, sa sobrang lalim nung salita, sa sobrang lalim din siguro nung aral ng Trinity, kaya hindi nyo magets. Kaya nga po ako, hanggat maaari, nilelevel ko yung pagtuturo ko sa panahon ngayon. Na, kailangan ang teachings kasi napapanahon. Hindi na kasi tayo, wala na tayo sa panahon ng kopong-kopong eh. Siyempre kung gagamit tayo ngayon, ini-invite na tayo. So kung level kasi tayo sa panahon ng kopong-kopong, may hihirapan kaintindi yung mga tao na moderno mag-isip. Kaya siguro yung ibang defender, no, na siyempre may nagtataas pa rin ng kilay sa akin kahit pa paano, hindi naman natin maaalis. Dahil siguro sa way ng pagtuturo, kailangan kasi kapag tayo ay magpipreach o magtuturo, yung napapanahon, yung sa panahon natin ngayon para madali nilang maintindihan. Lalo na kung doktrina ng Santissima Trinidad, hindi ko lang alam kung kakayanin ko yung millennial na pagtuturo kasi ang lalim niya talaga, mga kuya, mga ate, sobrang lalim, sobrang hirap. Parang dito yata ako mai-stress. Nakakabalo siya aralin na parang hindi ka nawawalan ng tanong sa bawat binabasa ko about sa Trinity. Hindi ako nawawalan ng tanong sa isip ko na bakit ganito to, bakit ganyan, kasi ganun po ako mag-research eh. Pag ako po nagre-research, tinatanong ko din yung sarili ko, yun yung hinahanap ko na sagot. Halimbawa sa rebulto, hindi daw Diyos-Diyosan yung rebulto, kailan ba nagsimula tong rebulto? Hindi ako nasasatisfy sa pag-aaral hanggat may naiiwan sa aking tanong. At nung binasa ko yung doktrina ng Trinity, wala pa ako sa pangalawang paragraph, ang dami ko ng tanong. Ganon siya kahiwaga. Ganon siya ka-mysterious. Kaya mga kapanalig, no, magkita-kita po tayo sa page ni Kuya Jando, no. Susubukan ko kung makakapag-live ako ng Monday. Kasi yun yung aking balak ibigay kay Christ. Ngayong papasok yung Holy Week. Yan yung pinaka-penitensya ko. Yan yung regalo ko kay Lord dahil sa kanyang kamatayan tayo ay naligtas. Yung ibigay ko yung isang doktrina kung saan ako natatakot. At ang naisip ko na lang na kung ako ay naniniwala na nandiyan ang Holy Spirit, nandiyan si Christ, nandiyan ang Father para sa akin, ano dapat kong ikatakot? As long as inaaral ko naman kahit mahirap, kung inaaral mo naman, feeling ko maiintindihan ko naman din. Kaso hindi nga lang siya ganon kadali. Hindi siya basic teachings, ang hirap-hirap po ng Trinity. Kaya po sa mga nagre-request ng doctrines ng Santissima Trinidad, sige po, ibibigay ko po yung best ko dyan. Ilalive po natin yan para maintindihan natin kung bakit tatlong persona iisang Diyos. Kasi yun lang naman yung gusto kong mangyari. Yun lang ang gusto kong mangyari, yung maintindihan po nating lahat ang Trinity, kasi hindi po siya masyadong napag-uusapan. Kasi nga po, mga kapanalig, sobrang hirap niya.
Kaya, di ba naghahanap kayo sa akin ng ano na, Sanrio, sinong may live ng Trinity? Yan. Kailan ba nag-live? Meron bang nagla-live ng Trinity? Tapos yung iba naman nakapanood, hindi nyo naman maintindihan. Hindi po talaga siya ganun kadali. Hindi siya pwedeng gawing literal na pagtuturo lang. Kailangan natin ng matibay na referensya dyan. Kailangan natin gumamit ng Bible. Tatalon ka sa exegetical context ng Bible. Hindi po siya ganun kadali. Siyempre, bilang tayo ay mga Katoliko, pwede nating i-admit na, ay, alam namin yan, madali na lang yan. Kasi Katoliko tayo. Pero yung nilalaman mismo ng Holy Trinity, yung turo mismo ng Holy Trinity, yun po ang mahirap kuhain. Yun kasi yung gusto kong makuha. Yung diwa ng Trinity, nagagamit ako ng mabibigat na standard references. Kailan nagkaroon ng anti-Trinitarian? Maraming anti-Trinitarian, kailan nagsimula yan? Hindi tayo pwedeng na bilang Katoliko ako, alam ko yan Trinity, alam ko yan kasi Katoliko ako, hindi. Hindi lang tayo dapat ganun mag-isip. Kinakailangan dahil tayo ay nasa ilalim ng Trinitarian na pagtuturo, kinakailangan alam din natin yung nilalaman mismo. Gagamit tayo ng mabibigat na standard references, gagamit tayo ng Bible, papasukan natin ng exegetical context, gagamit tayo ng history. Hindi po ako papayag na dahil lang sa Katoliko ako, 3 persona iisang Diyos, alam ko na yan. Kasi Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo, kaya iisa lang ang Diyos niyan. Finish na. Hindi po dapat ganon. Bilang isang Katoliko, ako hindi ko pa po ito naaaral. Bilang isang Katoliko, isa tong malaking hamon din sa akin na matutunan to. Pangalawa, kailangan ko talaga siyang matutunan. Kailangan ko na rin siyang matutunan. At pangatlo, kailangan din tong matutunan ng ibang tao. At bilang isang Katoliko, hindi po tayo pwede na parang okay na, alam ko na to, or masatisfy na lang tayo sa ganon. Huwag tayong masasatisfy doon sa mababang kaalaman na nalalaman natin patungkol sa turo ng simbahan. Kailangan everyday nilalaliman natin ang nilalaliman. Para nang sa gayon, meron man kayong makaharap na Protestant, magiging basic na lang sa inyo kung paano kayo dedepensa. So kapag tayo ay maglalatag ng Santissima Trinidad dun sa page si Kuya Jando, gagamit po tayo ng mabibigat na standard references. At susubukan ko siyang hatiin sa 3 kasi napakahaba niya. Ang haba-haba niya kasi kikilalanin natin ang Holy Spirit, kikilalanin natin si Christ, kikilalanin natin yung God the Father, aalamin natin yung pagiging Alpha at Omega nila. Remember na si Jesus Christ ay Alpha at Omega. Aalamin natin, Alpha at Omega ba ang Holy Spirit? Alpha at Omega ba yung God the Father? Alpha at Omega ba si Christ? Para tawagin ninyong iisang Diyos. Kailangan po natin, dapat alam yan. Yung Alpha at Omega. Aalamin natin yung sinasabi nilang yung nakaraan, na yung ba yun, kasalukuyan at hinaharap. Yung Holy Spirit ba, ganon? Yung God the Father ba, ganon? Yung si Jesus Christ ba, ganon? Paano sila naging iisa? Hindi lang po dapat sapat na dahil Katoliko ako, tinuro sa akin, ganito lang kababaw, okay ka na, satisfied ka na. No, we have to research and we have to know that the every details ng doctrines ng ating simbahan. Hindi yan tinutulugan. Hindi yan tinutulugan at hindi yan pinanonood. Dapat mas malalim ang pag-aaral natin sa Trinity dahil yan ang pinakadoktrina natin na winawasak ng mga Protestante. Yan yung turo na yan. Sasagasaan natin ng INC dyan kasi hindi nila Diyos si Christ. Sasagasaan natin ang mga born again, ang mga Pentecostal, hindi naman Diyos sa kanila ang Holy Spirit. Sasagasaan natin ng SDA dyan patungkol sa Sabat. Diba? Diyos nila ang Ama, Diyos nila si Kristo. Pwede nating isegue ang Sabat dyan. Sa panahon ng Ama, comparison sa panahon ni Christ. Kung sino yung dapat sambahin. Yung pagsamba ba ng Sabat sa panahon ng mga apostles, Christians, Pang-Kristiyano? Sinong sinasamba sa panahon ng Sabat? Sinong sinasamba sa panahon ng Lord's Day? Bakit naging Lord's Day? Kasi gusto ko siyang i-connect-connect. At dyan natin yan ipag-uugnayin na itong 3 persona ay iisang Diyos.
No, sana po maintindihan ninyo yung magiging latagan po natin sa Pishi Kuya Jando. Tatry ko po bukas, sana mag-enjoy po kayo doon sa presentations ko kasi pinaghirapan ko po siya. At hanggang ngayon, susubukan ko po siyang basahin ng maigi, no, para po sa inyong mga kapanalig kong Katoliko. Bibigay ko yung best ko para mas lalong maging malinaw yung stand ng Trinity kahit na nakakakaba at nakakatakot. So yun lang po, maraming salamat. Tinatawag na po kasi ako dun sa labas dahil may okasyon, no. Maraming pong salamat. Kita-kits po tayo bukas sa try ko po ang ating paksa